Yan. Karong adlaw sa maayong buntag Mindanao. Usa ka Dabawenyo, top-notcher sa Geodetic Engineering Licensure Exams. Sa News Patrol, gubot sa Zamboanga City, nagpadayon upang residenteng namakwit, natroma na. Siyam katao samaran sa managlahing aksidente. Duha katao patay sa managlahing pagpamusil sukad Biyernes. Lalaking dugay ng wanted sa Cebu, nadakpan sa Davao del Sur. Og OFW gikan Syria, nagpasalamat nga luwas nga nakauli sa Combal. Mga kapamilya, petsa 16 sa September tuig 2013, bangon-bangon na og dungan atong sugaton ng adlawng Lunes ug usa ka maayong buntag Mindanao. Siyempre mga kapamilya, tutok lang mo din sa MBM kay dala na mo ang mga balita ug impormasyon nga ngayon ninyong masayran karong Monday morning, no? Siyempre, good news ato nga dala karon kay usa nasab ka Pilipino ang nag-guest sa sikat nga TV show diha sa Estados Unidos nga The Ellen DeGeneres Show. Ang internet sensation gikan sa General Santos City nga si Aldrich Talonding o gigagaw niyang si James Buko nga mo'y na-feature sa Ellen niadtong Huwebes. Gikanta ni Aldrich ang Dance with My Father nga mausab ang iyang gi-perform sa YouTube video nga nag-viral. Og human sa performance, gitagaan sila ni Ellen og $10,000, keyboard o gitara. Hinumduman nga sa May 1 episode sa show nga Ellen, iimbitahan si Aldrich ug ang iyang ig-agaw nga mag-perform sa sikat nga TV show. Si Ellen DeGeneres Saba nga mihatag og break kay Charis Pempenko kuman siya nag-perform sa iyang show. Mga pamilya, sa laing good news, dunay sobra piso nga rollback sa presyo sa gasolina karong adlaw. Isugod alas 12 kaganinang kadlaw nag-rollback sa ilang presyo sa produktong petrolyo ang mga oil companies sama sa Shell, Petron, PTT ug Sea Oil. 1.60 mateg litro ang giubos sa gasolina samtang 85 centavos ang bawas presyo sa kerosene ug 80 centavos ang giubos sa diesel. Og karong alas 6 sa buntag misunod og rollback ang Phoenix Petroleum. Ang rason tungod kay naagya po yung adjustment sa presyo sa world market o ang pag-usog sa Philippine peso. Ayan. Siyempre mga pamilya, dili lang ta nag-inusara din sa MBM, no? Kay si Claudette na diha sa Barangay Buhangin proper. Aron na magduyog ka nato sa tong exercise this morning. Yes. Good morning, Claude. Good morning, Ernel. Ayan, join ka din sa exercise nato, no? Rise and shine sa ato mga kapamilya ug syempre kauban nato din karon para mag-ehersisyo ang mga women din sa Barangay Buhangin. Good morning! Woo! Ayan, syempre unya tudloan nato atong mga kapamilya ug mga tips para makondisyon ta karon na start sa simana. Pero syempre, sugdan yun nato itong adlaw karon mga kapamilya with a good news kay usa ka Dabawenyo ang nag-top sa Geodetic Engineering Licensure Examination kung kisa siya atong sayron. Nagbunga ang way puas nga review ni Keith Ryan Tan
kay usa siya sa 144 nga nakapasa sa Geodetic Engineering Licensure Exam niadtong Setyembre 4 ngadto 5. Ang preparation sa kibuhat namin is nag-study rin siya maayo, day in, day out, simula pagising hanggat sa pagtulog. Study namin dito sa dorm o sa review center namo. And every now and then, pag kapoy namin, pahulay sa aming gamay, maglaag, magnet, kadyot, ana, o mga lang sa gawas. Apan dili lang yanong pasado si Engineer Kit kay siya ang top 8 sa kapin 300 nga nag-take og exam. Si Engineer Kit nga nag-eskwela sa John Paul II College of Davao nakakuha og 82.8% nga average. Katong naibala na ako, na napay ko sa top 8 at first. Na-shock ko, mag-difficult ko, katuo kayo. Pero itong na-confirm na mo na napijud ko, lipay kayo ko. Apay po daw akong mga amigo, kami tanan nga lipay. Wala kini gikatingala sa iyang mga classmates ug teachers kay milampo si Engineer Kit isip cum laude. Pero dili lang si Engineer Kit ang garbo karon sa ilang eskwelahan kay hasta nasab ang Dean sa College of Engineering top 3 sa board exam sa miaging tuig. Kami happy kami diri sa John Paul, particularly sa Engineering Department, that for 2 consecutive licensure exam of GE, that we always have a spot in the top 10. Last year was top 3, and today is top 8. Dinhi sa Davao City, duha pa lang ka eskwelahan ang naga-offer og kursong Geodetic Engineering. Mayong kurso kini kay daghan kaayo og job opportunities dinhi sa nasud ug sa abroad. Mag-survey og mga subdivision, mga kuan kasagaran is mag-subdivide og mga yuta gyud kasagaran is diri sa Davao is daghan pa gyud mga yuta nga kinahanglan na subdivide. Gila uman sa mga estudyante nga unta sila sab mag-top sa board exam ug bisan man lang makapasa niini. Pero ang advice sa mga garbo natong top-notchers, mugahin lang gyud og dakong oras sa pag-study ug dili kalimtan nga mag-ampo sa Ginoo.